katotohanan ng gusto nilang ipalaganap dito sa Rappler. Let's go. Allegedly ay may kumakalat na ebidensya na directly nag-uugnay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa flood control kickback scheme. Okay, unang-una mga kabatas natin, ayoko na yung intro mo, yung sinasabing meron siyang, allegedly, merong ebidensya na naglilink sa kanya. Well, ang default dyan, meron ng ebidensya na naglilink sa kanya. Okay? Yung ebidensyang yun ay yung kanyang pagiging presidente at yung pagpirma niya ng General Appropriations Act. Ang gusto kasing kalimutan natin ng mga taong nagpropaganda, parang yung pagpirma ng General Appropriations Act, yung pagiging isang presidente, parang ano ka lang, parang beauty queen. Yun ang gusto nila. Sorry sa mga beauty queen ha. Sorry, mag-Miss Universe pa naman. Okay? Parang beauty queen. Anong ibig sabihin ng beauty queen? Ambassador ka lang. Kumbaga, no, although ngayon hindi na ganito yung style ng mga beauty queen ha. Pero ang iniisip nila, it's like just a popularity contest. Parang beauty queen ka lang kapag ikaw ay isang presidente, kung saan parang ikaw lang yung mukha ng Pilipinas, pakaway-kaway. Tapos, kapag may nangyari, wala kang kinalaman, hindi mo alam yung ginagawa, o hindi mo alam kung ano yung pinapagawa sa'yo, parang ganon. Yung pinapalabas nila ngayon na nangyayari kay President Bongbong Marcos, which is not the case. For all presidents, mga kabatas natin, ang presidente, yan ang pinaka-architect natin sa policy and decision making sa Pilipinas. Kaya nga, siya yung maniobra kung saan papunta ang Pilipinas. Kaya nga ang sinisisi lagi kung mayroong problema ay yung presidente. Bakit? Kasi nga, siya nga yung policy and decision making. Siya yung gumagawa ng polisiya at nagdi-decide sa gagawin ng ating mga pinuno sa executive department. Tandaan nyo, executive. Ano ba ibig sabihin ng executive? Executive, yung taga-execute o taga-gawa ng mga programa. O tama yung sinabi ni due process, display. Parang display lang. Parang beauty queen nga. Di ba? Parang display lang si President Bongbong Marcos. That's not how it works. At saka yung pagiging presidente niya at pagtatalaga niya ng cabinet members, kaya nga may trust and confidence siya sa mga yon. Bakit? Kasi nga, yung mga ginagawa ng mga yon ay gawain din niya. So nakita nyo dito, ayokong sabihin ito, kaya lang parang nagpo-propaganda na kayo dito agad-agad, Rappler. Na parang dinideny nyo na meron siyang kinalaman sa lahat when in fact, obviously meron na agad. Tulad nga sinabi ko sa inyo, kapag palugi ang isang kumpanya, sino ang unang-unang tinatanggal CEO? Si President Bongbong Marcos ang CEO ng Pilipinas ngayon. Ebidensyang ito ay in the form of, quote, record of communications sa pagitan ng Pangulo at ng dating palace official na si Adrian Bersamin. Ako po si Dwight De Leon, himayin natin. Sige, tingnan nga natin kung paano siya maghimay. Go, Rappler. Tura ng Kamara ang impeachment complaints laban kay Pangulong Marcos ngayong Pebrero. Impeachment is a political process, so the House can come up with any justification it wants to junk the case. Pero ang dinahilan... agree ako doon. They can say anything they want. Very good, Rappler. Very good. Very good. At tama, at pinapaintindi niyo sa mga Pilipino kung ano talaga ang proseso ng impeachment. Okay? Walang ebidensya dyan. The Supreme Court itself said there is no quantum of evidence required. Wala naman daw kasing matibay na ebidensya. For instance, ang mga aligasyon daw ni former Congressman Zaldico laban sa Pangulo ay hindi man lang daw sworn under oath. It does not matter. Tandaan niyo mga kabatas natin, kapag impeachment, yung yung presidente ba o kaya yung vice president ba, meron pa ring tiwala yung mga Pilipino. Yan ang tanong dyan. Meron pa rin bang trust and confidence ang mga Pilipino sa mga impeachable officers para manatili sa kanilang posisyon? Yun ang pinakatanong dyan. Hindi naman kung corrupt siya, hindi naman kung bigat yung ebidensya. That's not the question.
The question is, tiwala pa ba yung mga Pilipino sa kanya para pamunuan sila? That's why it's a political controversy. Okay? Ngayon, kung may mga lumabas na series of videos na expose siya, totoo man o hindi, basta wala nang tiwala yung mga tao sa kanya, dapat siya ma-impeach. Bakit sinabi kong totoo man o hindi? Kasi nga, wala namang burden of proof na kailangan. Ang importante, wala nang tiwala sa'yo. Oh, let's go. Ibinunyag lamang sa series of videos. Komento naman ni Congresswoman Laila de Lima, of all the alleged impeachable offenses of the President, pinakamabigat daw yung mga paratang ni Zaldico na dapat sana ay masagot ng Pangulo. The meat of Agree din ako doon. Alam nyo kung bakit sobrang nasira si President Bongbong Marcos doon sa mga pahayag ni Zaldico is because President Bongbong Marcos kept mum. Tumahimik lang siya. Bilang isang presidente, hindi ka dapat ganyan. You are a leader. You should act like a leader. What do leaders do? What do leaders do? They stay in the front line. Kapag ikaw ay leader, nandun ka sa harap. 'Di ba? You most of the time is the one taking one for the team. Kasi nga leader ka eh. Bakit? Kasi kapag ikaw nagsasakripisyo ka para doon sa bansa at para doon sa pinamumunuan mo, malamang yung mga pinamumunuan mo magsasakripisyo rin para sa'yo. Gets mo yon? Pag hindi ka leader, hindi mo magagets yon. The silence was deafening. Correct. Tapos ang nagsasalita lang, yung number 1 na kalaban ni Sara Duterte. Si Atty. Claire Castro. Tapos mali-mali pa yung sinasabi niya. O di lalong mawawala yung trust and confidence ng mga tao sa'yo. O ngayon, mga kabatas natin, tulad ng sinabi ko, no? Pag tunay ka na leader, you lead by example. Bakit? Kasi yun din ang gagayahin ng mga tao, ng mga mamamayan, para sa'yo. Tignan mo, if you are willing to risk your life, if you are willing to work really hard, to sacrifice for the Filipino people, most likely the Filipino people will do the same thing for you. Pero pag ikaw tahimik ka lang, tapos puro ka propaganda, wala kang makukuhang simpatya. Diba? Unusual, sabi ni No Nonsense, unusual quietness which looks like avoiding further incrimination. Correct. Hindi siya sumasagot sa mga issue at ang ginagawa niya lang ay pinapasagot yung si Atty. Claire Castro at sinasabi na hindi naman magpapaimbestiga ang Pangulo kapag sangkot siya sa flood control scandal. Tama yung sinabi ni Midlife Bloomer. Tao nagsakripisyo. Saktong-sakto yung kantang Unity Anthem, di ba? Nung nakuha sa pwesto, tao na ang sinakripisyo. Tapos, in the most difficult times, hindi nakikita. That's not the sign of a good leader. If you, parang pagpropagandista ka kasi, ang gagawin mo lang, no, magpo-propaganda ka lang. Magpapa-press release ka, papa-picture-picture, tapos kukuha ka ng mga trolls mo na magbi-build up ng pangalan mo. Pero pag tunay kang leader, nandun ka. Kasama mo yung mga tao. Kausap mo yung mga tao. You deal with issues directly. Mahal sana siya ng mga Pilipino. Mahal ka sana ng Pilipino pag ginagawa mo yun. Pero ngayon, ang nagmamahal lang sa yung mga binabayaran. That's so sad. false allegations was that binigyan siya ni Yusek Bersamin ng listahan ng mga proyekto na gusto umano ng Pangulo na i-insert sa national budget. Ang halaga ng insertions, nasa 100 billion pesos. This allegation corroborates what former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo said to Senator Ping Lacson, na di umano naghatid si Bernardo ng 8 billion pesos in cash kina Bersamin at NOY Education Undersecretary Rygev Olivar. No. Mga kabatas natin, I believe those are true.
Alam niyo kung bakit? Because if the president actually is not part of this, hindi mo babanggain yan. Hindi mo babanggain yan. Alam mong hindi magpa-prosper. Kasi nga, kapag ikaw lumalaban ka sa mga higante, tanga ka na lang kapag magdadagdag ka pa ng pinakahigante sa kanilang lahat. Hindi mo na nga kaya yung mga kalaban mong higante. Hindi mo na nga kaya yung mga kalaban mong higante, tapos isasali mo pa yung pinakahigante sa lahat. Tanga ka na lang. Sabi ni Kayo Nice Shirt Attorney, napulot ko lang dyan. Nakakalad kasi sinuot ko na lang. Mukhang okay naman, di ba? Oh, sabi ni No Nonsense, kung totoo kasi lahat ng ginagawa mo, di ka matatakot to take a firm stand. Di ka ma-falsify, pero itong ginagawa niya, puro plausible deniability. Paano magtitiwala taong bayan sa ganyan? Exactly. Yun ang problema. Now, this is where the alleged evidence comes in. I say alleged because Rappler has not obtained copies of the supposed evidence, but at least 2 lawmakers confirmed seeing them, including ACT Teachers Representative Antonio Tino. May pruweba raw ng mga mensahe sa pagitan na dating Yusek Bersamin at ni Pangulong Marcos from December 2024 to July 2025. Alam ko na yung sasabihin ng mga tao dyan. Pag yung presidente yan, bakit siya mismo ang magme-message? Alam mo ang sagot doon na napakasimple? Because the president enjoys the trust and confidence of these people that he appointed. Kumbaga sa pinaka ng pinaka, sila na yung direct link. Wala nang papagitna pa sa kanila. Pag doon sa baba, syempre, ibang usapan yan. Dadaan pa sa iba. Pero pag yung nasa mesa mo na, tandaan niyo mga kapatid natin, no? Itong mga taong ito na pinag-uusapan, they are part of the round table of President Bongbong Marcos. Hindi ito yung mga tao na galing sa labas. Hindi ito yung refer ni-refer o ni-refer ng kahit sino. These are people who actually enjoy the trust and confidence of the president. Let's hear it straight from Congressman Tino. Kabilang dito ang mensahe noong Marso 2024, 2025 ng pagtanggap ng delivery ng 8 billion mula kay Bernardo na pinarating kay Pangulo. Kasama ang acknowledgement at tugon ng Pangulo na okay. Sabi po sa mensahe, Ito yung sinabi sa mensahe. Alam niyo mga kawads natin, sa tingin niyo saan nila kinukuha lahat ng mga pera nila na pinambabayad sa propaganda? Confidential funds, isa yan. Malamang hindi pa sapat yan. Tandaan niyo mga kabatas natin, no? Bibigyan ko kayo ng magandang pag-aanalisa dun sa pondong nagagastos. Okay? Kapag ikaw ay nagpropaganda. Ano ang pinakamalapit na pagkakaintindi natin sa pagpropaganda? Okay? Eleksyon. Sa eleksyon, okay, ganun din ang kalakaran sa pagpropaganda. Sa eleksyon, gusto mo bumoto yung mga tao sa'yo. Gagastos ka ng milyon, hindi lang bilyon. Tandaan nyo, mga kabatas natin, ang election period ay ilang araw lang. Ilang araw lang ang election period pero gumagastos sila ng milyon. Kapag national, gumagastos sila ng bilyon. Ilang araw lang yon. Isipin nyo, kapag ikaw ay nakaupo ng 6 na taon. Tapos, magpropaganda ka na parang ikaw ay nangangampanya. Ilang bilyon ang gagastusin doon. Ilang bilyon ang gagastusin doon.
Election, 45 days lang yan. 30 days sa mga local officials. Sa pagpapalaganap ng impormasyon, sa mga panahon na yon, milyon, bilyon na yung nagagastos. Imagine now, okay, the intensity of the propaganda. Yung mga trolls tsaka troll farms. Tignan nyo sa election din. Usong-uso din ang troll farms. Binabayaran din yan ng pagkamahal-mahal. Imagine, stretching that out, that 45 days, election campaigning, sa 6 years. Billions. Saan sila kukuha ng pera na gano'n? Sa kaban ng bayan. Sa pangungurakot. Let's go. Complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po ang computation today. Naidetalye rin daw sa mga mensahe yung mga pinagkagastusan ng 8 billion pesos in kickbacks, including yung mga gastos para suportahan ang mga kandidato ng administrasyon noong 2025 elections. Tignan nyo, ilang billion yun? 8 billion. Including yung mga gastos para suportahan ang mga kandidato ng administrasyon noong 2025 elections. Nakita nyo kung gaano ka-active mag-campaign sa mga kandidato niya, itong si PBBM noon. Pero walang naniwala sa kanya. Di ba? 8 billion para sa 45 days. 12 senators. Pero syempre, nagtitrickle down yan sa baba. Pero, most of the budget, of course, went to the 12 senators. 8 billion. Can you imagine that? That's only for 45 days. Tandaan nyo, days yun 1.5 months. Tapos, pag magpropaganda ka, 6 years. Sabi ni Sherlim Channel, nakinabang pala ang Team Alyansa noon sa nakorap ni Marcos Jr. kaya todo linis si Lacson at Soto. These alleged expenses include TV ads, payment to a pollster, and talent fee received by a campaign sortie performer. Here's more from Congressman Tini. Isipin nyo ngayon yan dito. Mga nagpropaganda. Vloggers. Ang dami-daming vloggers. Ang dami-daming trolls. Kaya nga tuwang-tuwa ngayon yung mga vloggers na defenders, Marcos defenders. Tiba-tiba yung mga yan. Hindi mo naman pwedeng sabihin, mga kabatas natin, na these people are actually doing that. Okay? Because they love PBBM. Sila, yun ang sasabihin nila. Pero tayo, hindi natin sasabihin yan. Bakit? Obvious na obvious naman. Karamihan nga sa inyo, ayaw kay PBBM. Noon. Di ba? Ay, di ba karamihan sa inyo noon ayaw kay PBBM? Si Atty. Claire Castro, ayaw nga niyan kay PBBM Tanungin mo yung mga pink na yan. Ayaw nila kay PBBM yan. What happened? What happened, Bella? What happened, Bella? So much money? Oh. On July 10, pinaabot ni Yusek Bersamin na may delivery siya ng 2 billion pesos para sa Pangulo sa Nara residence sa Forbes Park at sa sagot ng Pangulo. Sasabihan ko si June Baris. Kapag ginugol mo ang June Baris! Tama yung sinabi ni No Nonsense dito. This admin is spending money to make you believe that your life is better instead of actually making it better.
admin vloggers paldo. Sabi ko nga, tignan nyo yung history, tignan nyo yung mga prinsipyo at paniniwala ng mga vloggers na yan. Hindi nila pwedeng sabihin love namin si loyalista talaga kami. Hindi nila masasabi yan because they were never loyalist. They were never loyalists. Siguro loyalista sa pera, pwede. Di ba? Sabi niya, ano ba yan kapag Marcos binabanggit si Kulaong na nasa isip ko? Okay yun. Pati naman YouTube. Kapag binabanggit si Kulaong, ikaw din yung rine-recommend. Pangalang June Baris, lalabas na minsan siyang naging head of security ni Marcos. Separately, kinonfirm ni Congressman Edgar Eriza sa Rappler na nakita niya rin ang mga mensahe. Kanino daw galing ang mga alleged evidence nito? Kay Yusek Bersamin daw mismo. So, pag ganoon mga kabatas natin, kay Yusek Bersamin galing yon, Yusek Bersamin can testify in relation to that particular document. Ngayon, ang tanong, kailangan ba ng... ito yung laging tinatanong sa akin when it comes to evidence of those kinds. Okay? Of course, that is electronic evidence because it's through electronic sending. Diba? Through the cellphone. May gamit na internet. O kaya may gamit na data. O kaya may gamit na GSM pa ba tawag yun ngayon? Basta ganon. Diba? Ngayon, ang laging tinatanong sa akin, attorney, paano pag hindi pumayag yung kausap ko na ilabas yung usapang yon? It will not matter. Why? Because yung mga ganyang communication, they are not covered by the Anti-Wiretapping Act. Okay? Hindi kasi tawag yan. Hindi boses na usapan. Those are text messages. Kaya pag titignan nyo, ang sasabihin nila dyan, alam ka naman tatanga-tanga yung presidente. Magte-text siya. Pwede naman siyang tumawag. Ano yun? Wala siyang load? Siyempre yun ang sasabihin nila, di ba? Alam din ng presidente na pag tinawag yan, hindi magagamit bilang ebidensya sa kanya. Pero tandaan nyo mga kabatas natin, hindi mo pwedeng palust yun. Because, like I told you, these people are the ones sitting in the round table of the president. They enjoy the trust and confidence of the president and vice versa. Kapag ganyan na nangyayari, they send messages to each other freely. That is what trust and confidence gives you. Si Congressman Leandro Leviste, na wala na ngayon sa bansa, ay mayroon din daw kopya ng mga mensahe. Sabi ni Erice, si Leviste daw ang nag-share sa kanya ng mga mensahe sa pagitan ni Bersamin at ng presidente. Nagpakita rin daw si Leviste ng CCTV footage na kasama nito si Bersamin sa bahay nito. At sinabihan daw siya ni Leviste na doon daw inihanda ni Bersamin ang kanyang affidavit na naglalaman ng mga ebidensya. For the ang sa akin lang sana, ito lang ang sasabihin ko rin sa inyo. If you want, problema ko kasi talaga itong mga propagandistang vloggers na ito, especially sa Attorney Claire Castro. Di ba? If you want the flood control scandal to actually be truthful when it comes to the result of its investigations, okay? Don't give power anymore to the people who are involved. Huwag nyo nang suportahan ng todo-todo pa. At huwag nyo nang pagtakpan yung mga tao na involved dyan, especially the president. Let him defend himself. Lahat ng involved, let them defend themselves. Ang nangyayari kasi ngayon, mga kabatas natin, yung mga tao na involved, yung mga tao na lumabas yung pangalan, tatahimik na lang at kukuha na lang ng kani-kanilang mga propagandista. Isipin nyo, mga kabatas natin, si Bong Revilla, sangkot sa flood control scandal. Di ba? May parali.
Sa tingin niyo ba yung mga nagrarally na yon magkakaroon ng ganon kapag hindi binabayaran? Tingin niyo lang. It's an honest question. Would you go there? You? Would you go there to support the person? Paano ka kakain? Pamasahe mo. Di ba? Let's accept the truth. That people, maybe once or twice they will do it, that's okay. Pero if they go there every time, come on. Di ba? Sabi ni Nonsense, pag contractors, ipa-hearing, pag si Sandro, executive session. Tapos press release ng press release. Sabi ni Juan Ponce, they are trying to control the narrative. Correct. Record, that affidavit has not come out. Wala pang on-record statement sa amin si Leviste na by the way ay may sariling kontrobersiyang kinakaharap patungkol sa kanyang solar empire. But that's a separate discussion. But in his latest statement, he says mayroon daw siyang ebidensyang nagpapatunay ng pagtanggap ng kickbacks. Yung problema kasi dyan, no? It's very difficult to make accountable the people who are in power. Siguro hindi difficult. Ngayon, at this particular moment, it's impossible to make accountable those people who are in power. Why? They have the power, they also have the money. Your money. Kaya nga pag ako, sabi ko sa inyo, if I would be given the opportunity to actually handpick ang gusto kong magiging batas, hindi yung death penalty para sa mga nangurakot ng pera ng taong bayan, kundi yung pagbaliktad ng burden of proof. Kapag kinurakot ka o kumarakot ka ng pera ng taong bayan at pinagbintangan ka, ikaw ang may burden of proof na magpatunay na hindi ka nangurakot by showing records, public documents, because you will have all of those. Bakit? Napaka-importante yon. Kasi nga, for sure, kapag gano'n ang burden of proof, nagsishift doon sa inakusahan na gumastos ng pera ng taong bayan, walang sisira ng ebidensya. Correct? Walang magsusunog ng DPWH record section. Itatago nila at pagkakaingatan nila yan at aayusin nila yan para pag inakusahan sila, ilalabas lang nila agad-agaran. Di ba? Because you have the records. Ganyan ang nangyayari sa labor cases. Sa labor cases, kapag sinabi ng empleyado, "Uy, hindi ka nagbayad ng SSS, hindi ka nagbayad ng PhilHealth ko, hindi ka nagbayad ng sahod ko," that allegation is enough. Ngayon, it is incumbent upon the employer to show proof. Bakit? Nasa iyo yung records eh. Di pa kita mo lang, "Sir, ito kita mo yan? SSS mo yan. Kita mo yan? PhilHealth mo yan. Kita mo yan? Sahod mo yan. Pinadala ko sa ATM mo." The same should be true when it comes to allegations against corruption. Hindi sila magsisira ng ebidensya, bagkus gagalingan nila magtago ng ebidensya para patunayan na tama yung ginawa nila. How is that difficult? That's not difficult. Correct?
Oh, walang lusot. Oh, the record is their safety. Correct. Sabi ko nga sa inyo, pag meron batas akong gagawin, and I will handpick. Kunwari, yung Panginoon sabi niya sa akin, attorney, okay, bibigyan kita ng chance. Bibigyan kita ng chance. Automatic na, may free pass ka. May batas na agad-agad. Yun ang gagawin kong unang-unang batas. It will solve a lot of problems. It will solve our corruption problems. Kapag hindi nila mailabas yung records, kapag sinila nila yung records, kapag nawala nila yung records, kulong ka. Kasi imposibleng mawala mo yung records. You can make copies. You can upload it. You can upload it in the cloud. You can give it to the Commission on Audit. You can give it to DBM. You can give it to multiple agencies. Pag nasira yung yung opisina mo, marami kang pagkukuhanan. Nasa cloud. Oh. Pero pinayuhan daw siya, hindi natin alam kung sino, na hindi pa ito ang tamang panahon para ilabas ito. Kapag lang daw handa nang magsalita ang iba pang may alam sa modus, gaya ni na Bernardo at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Si dating USEC... Yun kasi ang problema dyan, mga kabatas natin. If you don't plan well your strategy in pinning down corrupt officials, you will be the one who will be pinned down. You will be the one who will be pinned down. Tingnan nyo yung nangyari dito kay Congressman Miao, Kiko Barsaga. Di ba? Somehow, he became reckless. Gusto ko yung laban niya. Pero tulad nga sinabi ko sa inyo, pagkalaban nyo yung higante, magkamali ka lang ng konti, tiris ka na. Sabi ni Ricol, walang lusot. Walang lusot. Adrian Bersamin, by the way, ay ang grandnephew ni dating executive... Sabi ni Jill Pulig, kung ganyan, edi ang trabaho ng opisyal ay dumipensa na lang sa kung ano-anong bintang. Hindi ka talaga nag-iisip, no? Ano ang depensa niya? Records. Anong gagawin mo sa records? Ipakita mo lang. Siyo nga. At wala nang trabaho para sa bayan. Bobo. Kasi kung gusto isabotahin ang trabaho ng mga opisyal ay gawa na lang ng gawa. Ano ba ang ebidensya mo? Records. Pag sinabi, parang ginawa ni Mayor Magalong. Inakusahan siya. Tungkol doon sa Diskaya Court. Anong ginawa niya? Linabas niya lang yung records. Tahimik lahat. Tahimik lahat. Easy-easy lang dumepensa sa sarili pag wala kang ginagawang masama. Ikaw kasi, Jill Pulig, hindi ko alam kung anong ginagawa mong masama. At ayaw mong maging accountable ang mga tao. Records lang ang ebidensya dyan. Tama yung sinabi ni De Alva, sampalin mo ng resibo. Sa tingin mo ba, pag tinago mo lahat yung records na yon, do you think you being in power, tapos alam nila na meron ka lahat ng ebidensya, bubugbugin ka ng kaso? Ikaw yung makapangyarihan? O di sila din yung kinasuhan mo? Kahit nga malicious prosecution ang ikaso mo sa kanila, malaking pahirap na sa kanila yon. Pag hindi ka talaga nag-iisip, o kaya pag corrupt yung isip mo, yan talaga ang maiisip mo. My goodness. Hindi naman pinagbintangan ka magnanakaw. Parang lang yan sa mall, pinagbintangan ka magnanakaw, ipakita mo lang yung resibo. Hindi naman yung pinagbintangan ka magnanakaw. Yung lalabas ka lang ng store. 'Di ba? Lalabas ka ng store. Kahit saang punta ka sa store, karamihan ng store, paglabas mo ng store, kung may security guard doon, titignan niya yung resibo.
Di ba? Yung iba pa nga may pinupunit sa resibo at tinatago. Ganun lang kasimple. Pag tinanong ka lang, ano nangyari dito sa proyektong ito? May nanakaw ba na pera dito? Pakita mo yung resibo. Lusot ka na. Tama rin sinabi ni Saint dito. Hindi naman time consuming maglabas ng record kung alam mong malinis. Mahirap lang naman yan if dodoktorin mo pa. 'Di ba? Secretary Lucas Bersamin, aka kanang kamay ng presidente. Oh, sabi ko sa inyo, these are the people sa round table ng Pangulo. 'Di ba? Tama rin yung sinabi ni Ryan dito. Parang inutusan ka ng nanay mo, bumili sa mall, tapos magkikickback ka sana, kaso hiningan ka ng resibo ng binili mo. Correct. Sabi niyo nonsense, pag nagutos ka ba sa kasambahay mo or kung sino mang empleyado mo na bumili ng kahit ano, nag-abala siya pag hiningan mo siya ng resibo. Yun nga eh. Yun nga pinaka-prinsipyo doon. They are caretakers of our money. If we demand them to show us how they spent our money, they should show it immediately. Di ba? Just a reminder, unceremonious yung pagkakatanggal ni Lucas Bersamin sa posisyon noong Nobyembre. Ang anunsyo ng Malacanang, nagbitiw siya voluntarily out of delikadeza matapos madawit ang kanyang pangalan sa kontrobersiya. Pero ang sabi ni Lucas Bersamin, pinag-resign siya. Totoo naman, dami naman pinag-resign eh. Tapos ito, dakilang propagandistang sinungaling. Na naman ng Malacanang ang mga bagong aligasyon laban kay Marcos at sinabing walang katotohanan ang mga intriga. Dahil na-survive ni Marcos ang impeachment case laban sa kanya, immune siya from any impeachment proceeding until next year. Nasa konstitusyon yan. And now, the House shifts its attention to the impeachment complaints against VP Sara Duterte. But if Pag titignan nyo kasi mga kabatas natin, it is like a well-oiled machine yung nangyayari ngayon. Di ba? It is like a well-oiled machine. Ang ginawa nila, tinapos muna nila lahat ng usapin para sa impeachment nitong si Bongbong Marcos. Para makapag-focus sila sa impeachment ni VP Sara Duterte. If the new developments into the corruption scandal or any indication, hindi matutuldukan ang mga aligasyong nakinabang mismo ang Pangulo in this grand modus. Thank you, Rappler. Ito, meron tayong merch. Dun sa mga naghahanap. Sabi ni No Nonsense, yung problema, pag sinasamba niyo yung politiko, imbis na itrato yung empleyado natin. Correct. Tapos sasabihin pa, nagtatrabaho, nagnanakaw. Sabi ni BB Coach, we are ruled by petty thugs and petty authoritarians. The fears about BBM being like his old man is somehow made true. We may not be under martial law, but his propaganda and legal arm works overtime. Actually. Tapos ito kasi yung talagang delikado dyan. You know? Ito yung talagang delikado dyan. BBM still believes na walang ginawang masama yung kanyang tatay. Tandaan niyo yan, mga pinkish, tsaka yellowish, tsaka loyalista. President Bongbong Marcos believes na walang ginawang masama yung kanyang tatay. Isipin niyo na lang ito, no? Maraming anak na may ayaw sa kanilang mga magulang ang nag-e-end up na katulad ng kanilang mga magulang. Unconsciously. Not deliberately. Yung puntong yun, no? Alam pa nila na mali yung kanilang mga magulang. Like for example, may mga magulang na alcoholic o tatay na alcoholic, sasabihin nila, ayoko maging alcoholic. Pero yung pala, in denial lang sila na alcoholic sila. Ayaw ko manakit ng babae, yung pala, nananakit din sila ng babae. May mali nang ginagawa yung kanilang alam na nila na mali yung ginagawa ng magulang nila doon. Pero tandaan nyo, President Bongbong Marcos still believes
na walang ginawang mali yung kanyang tatay. And that says a lot already. Maraming salamat mga kabatas natin! At syempre, tulad ng lagi kong sinasabi, matulog po tayo na mahimbing. Meron tayo, marami tayo. Babad na naman tayo mga kabatas natin. O, palike naman. Dating never again, ngayon never against na. Ay. Lipat po tayo sa kabila. Siyempre, tulad lang po sinasabi, matulog po tayo na mahimbing dahil alam natin na yung natutulog na mahimbing, siya yung laging padalo. Ito yung pag-uusapan natin, yung kakasuhan, yung binagsakan ng taong tumalon sa LRT1. Paalam po pansamantala.